napakahalaga, no? Lalo na sa bawat isa sa atin, yung alam natin kung anong ginagawa ng Panginoon sa buhay natin ngayon. Dapat alam natin yon, dapat naunawaan natin yan. Kung ano ba ang ikinikilos ng Panginoon yun. Dahil, yan nga, paulit-ulit ako sa sinasabi kong ganyan. Dahil kapag hindi natin alam kung ano ang dealing ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid, ay para bagang isipin natin na normal pa rin. Okay lang yan. Pare-pareho lang yan. Minsan mga ganun ba? Alam niyo, nung araw, nung kami nagsisimula sa pagtuklas ng revelasyon patungkol sa turo ng propeta William Marion Branham, dahil talagang napabalita yung ministry ng taong ito. Na talagang nagliliwanag. Dahil noong time na yan, sabi ko nga, ang inabutan ko ay ang ministry ni Brother Jackson na. Dahil ang propeta, nung ako'y nakakonvert sa Christianity, ay patay na, no? Wala na siya. Pero may nagtutuloy. Yan ay si Brother Jackson na. At dahil sa pagka-convert ko sa Christianity ay talagang hindi ako mapakali, hindi ako ma-conforme, no, sa buhay ko. Talagang pagka may pumasok na question mark doon sa aking kaisipan, hanapin ko kung sinong tao yung sasagot eh. So ganyan na nangyari. Talagang hanap ako ng hanap ng panahon na yan. Ako'y nasa denominasyon pa. Kabi-kabila, tinitignan ko, nakikinig ako maigi. Hanggang sa na-realize ko, sabi ko, wala yata makakasagot sa mga tanong ko. Kasi talagang hindi yan ang hinahanap ko eh. Para may hinahanap ako lagi. At hanggang sa nga na isang pastor dito sa GMA na wala na siya, kinuha na rin ng Panginoon. Siya yung nagamit sa akin. Sabi ko, grabe ito. Talagang lahat ng detalye na alinaw. Doon ko na nakita na yung mga pinamimigay niyang babasahin ay yung contender. Contend for the faith which was once delivered unto the saints. So yun ang nakalagay doon. Kaya ipaglalaban ang ebanghelyo. So yun ay nakabasa ako. Sabi ko, grabe. Napakalilinaw, sabi ko. Minsan parang nakatagilid, nakaganyan. Pero habang binabasa mo siya, lalong lumilinaw yung nakatagilid. So sabi ko, salamat sa Panginoon dahil kumpirmado na tagpuan ko ang totoong mensahero na ginagamit ng Panginoon sa kapanahunan natin. Dahil laging may isa lang lagi ng isa yan, mga anak, mga kapatid. Hindi siya gumagamit ng major ministry na 2 o 3 dahil magkakaroon ng problema. Kaya isa ng isa, hanggang sa sabi ko, pinanindigan ko at pinanghawakan, sabi ko, ito ang mensahe. Ang mensaheng napapanahon at magmula noon talagang alam nyo, yung iba binaliwala, yung iba pinanggatong na yung mga contender eh. Sabi ko, ba't ganyan kayo? Pero alam mo, lumitaw din eh. Dahil yung mga pinanggatong yung mga contender o kung ano man ang ginawa nila, mga kapatid, nagka-problema. Pati yung buhay nila, nakita ko ngayon, sasama ng mga buhay. So sabi ko, salamat sa Panginoon dahil talagang guidance yan eh, ng Panginoon eh. Yung hangarin ko na sabi ko, Lord, maging malinaw lang ito. Masaya na ako. Dahil talaga ang daming questionable. Hindi ang dami kong pinuntahan sekta, hindi ko napakinggan sa kanila yung gusto kong mapakinggan, mga kapatid.
Pero nung nakabasa ako ng contender, talaga mahina ako sa English, mga kapatid. Pero utay-utay, unti-unti. Ewan ko ba, mahina ako sa English, pero sabi ko, ang lilinaw ng mga mensahe. Sabi ko, purihin ang Panginoon dahil iba rin yung may kaparaanan siyang ginagawa para makaunawa tayo. At yung na may taong gagamitin, may taong ginagamit. Na kapag na-miss mo yan sa buhay mo, sigurado kong mangangapa ka. Dahil hindi na i-direct ang unawa sa paglakad mo. Wala nang direksyon yon. Kasi may isang isang direksyon lang ang pinapakita ng Panginoon. Hindi marami. At kapag yun ay lumakpas sa buhay mo, hindi mo wala ka talaga naintindihan. Hindi mo, bagamat sige, parot pa dito sa simbahan, pero hindi mo naintindihan. Isa lang ang ibig sabihin yan I know you not. Hindi ka desidido na maunawaan ako. Walang kagalakan sa puso mo na ako'y magpahayag sa'yo. Yun lang ang ibig sabihin nun. Di ba, napakahalaga makapakinig ng salita ng Diyos, di ba? Parang may magneto yan Parang may magnet na humihila sa'yo. Kasi, pagkain mo yan Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kapag pagkain ba sa tingin mo masarap, itatanggihan mo. Hindi ka tatanggi, di ba? Kundi, bagkos, pagsusumikapan mo na sasabihin mo sa sarili mo, wala nang ibang malinaw na mensahe pa. Kundi ito ang direksyon. Yan ang sasabihin mo sa puso mo, mga anak, mga kapatid. Kaya nga, maraming pagsubok dumaan sa buhay ko. Maski pastor mismo, naging katisuran para sa akin. Mga kapatid, pero ipinaglaban ko ito. Hindi pa napakalinaw nun, content for the faith which was once delivered unto the saints. Alam mo niyo yung contender, Brother Johnson, kumalat dito sa buong end time yan Kaya ako nagulat bakit ganun? Nung namit natin yung mga end timer na yan, nung nakamit natin yan, Brother Johnson, nagulat ako, bakit ganun? Puro quotation sa message ng prophet. Bakit ganun? Hindi ba natuto itong mga ito? Samantalang ang propeta mismo nagsasabi, back to the world, back to the Bible, back to the Pentecost, back to the living word of God. Mga kapatid, kulang sa pagtitiwala ang mga tao Kulang sa pagtitiwala sa salita ng Diyos. So, ano nangyari ngayon? Si Father Johnson, nadamay din sa mga problema ng end time Father Johnson. Buti na lang may tayo, kasangga. May mga nagpapasan. Ako talaga nasawaan na, mga kapatid Hinihintay ko na lang kung ano ang dealing ng Panginoon na matutupad. Hinihintay ko na lang talaga yon. Parang, kumbaga napakahirap talaga umakay. Napakahirap umakay ng isang tao patungo sa kaliwanagan. Talagang hindi natin trabaho yan. Trabaho ng Diyos yan Sabi ko sa sarili ko, trabaho ng Diyos to. Hindi ko trabaho ito. So parang para sa akin Lord, karanasan na lang nila.
ang magtuturo sa kanila para magtiwala sa iyo. Kasi ako na-experience ko talaga eh. Sabi ko, halos ang buhay ko talaga eh, sira eh. Panahon ng araw, sira talaga. Pero nung marinig ko ang mensahe, talagang wala na, naging bobo ako eh. Nung marinig ko ang mensahe, naging bobo ako. Kasi pagpapasok ako ng eskwelahan, parang tumatagos yung tinuturo ng teacher eh. Parang lumilipad lang. Ano ba yun? Minimemorya ko naman pero lumilipad lang. Parang wala ako napakinggan, wala ako natututunan. Dahil mong kinuhang kurso eh. Kaya galit na galit yung mga magulang ko tsaka mga kapatid ko. Hindi ko alam kung anong plano ng Panginoon. Talagang sabi ko sa isip ko, marahil kaya lumilipad lahat ang itinuturo ng teacher. At hindi talaga, wala akong natapos. Marahil ang kalooban talaga niya, pumukus ako sa salita niya. Kaya lang matigas talaga ako eh. Alam niyo, yung mga kasabayan ko, ang lalaki ng gawain. Pero later on, parang naiinggit ako, parang nangihinayang ako. Pero ngayon, nare-realize ko eh. Sabi nga eh, time and chances happening to them all. Hindi ano yan, hindi yung dahil sa nauuna ka o malakas ka o magaling ka, matalino ka, hindi pala ganun. Kundi time and chances happening to them all. Merong tamang panahon lang na ibibigay sa iyo ang Panginoon. May panahon siya, may limit eh. Kasi hindi naman mababago yung plano niya eh. May panahon lang doon. Parang sa tingin mo, parang Lord, ano ba ito? Parang lahat na lang kasumpa-sumpa sa buhay ko. Pero hindi pala ganun, mga kapatid. Sa akala lang natin yun dahil yung pala, pagtutuwid pala ng Panginoon yun. Para sa bawat sirkumstansya, lalawak ang pananaw mo. Alam niyo ibig ko sabihin? Lalawak ang pananaw mo. At yan na-obserbahan ko rin sa sarili ko. Bakit pagka minsan tama naman yung mga judgment ko, pero parang nangangapa pa rin ako sa buhay ko. Hanggang ngayon nakita ko, mga kapatid, maraming mga nauna. Pero bakit ganon? Maraming nangauna. Maraming naglakihan ng mga gawain. Pero pagdating ng pagbalik sa salita, para bagang hirap na hirap ang mga tao. Para bagang mas malamang pa sa kanila ang mag-reject kaysa tumanggap. Sabi ko, bakit ganon, Panginoon? So, salamat sa Panginoon dahil kung wala talaga maninindigan, wala mangyayari. O kaya lagi na lang tayo nagsusunod-sunuran. Walang mangyayari sa buhay natin. Hindi ko dito ako maniniwala kasi malaking gawain ito at mayaman ito eh. Nagkakamali kayo. Diyan maraming nasira. Kasi kung payamanan lang, bumalik ka na lang sa Katoliko, mas mayaman yan. Natin niyo ibig sabihin? Pumunta ka na lang sa Pentecostal. Naglalaki ang gawain yan. Sisweldohan ka pa, Brother Johnson. Tama. Pero si Amen? So, ano nangyari sa mga ganong motibo, mga kapatid? Sarado ang pagkakaunawa. Nagtandaan na sa mensahe, Brother Johnson. Pero pagtatapatin ko yan si Brother Johnson, sinasabi nila, sino ka ba? Baguhan ka lang. Sino ka ba para magsasalita sa amin ng ganyan? May misinterpret nila eh. Kasi lihis eh. Lihis. Ang akala kasi ng tao, akala lang niya, lumalakad pa rin siya sa liwanag. But in reality, marami na siyang nire-reject sa salita ng Diyos. Isang major ministry lang ang i-reject mo. I-reject ka rin ng Panginoon para makaintindi ng banal na salita.
Totoo yan. Bakit sinasabi ko yan? Kasi karanasan ko yan eh. Kasabay din ang pag-reject sa iyo ng Panginoon. Pero once na naging klaro sa iyo at maliwanag sa iyo, hindi mo ni-reject, tinayuan mo, diyan magsisimula ang knowledge, diyan magsisimula ang wisdom, ang revelasyon ng Panginoon. Diyan magsisimula para sa iyo. Paninindigan lang. Paninindigan lang. Huwag na natin sayangin ang panahon natin sa mga bagay na itatapon din pagdating ng araw, mga kapatid. Ako nahahabag sa mga tao. Yung mga pinaghirapan nyo, mababaliwalan lahat yan. Tandaan nyo ito sinasabi ko. Mas mahalin natin ang buhay natin at mailigtas tayo sa kapahamakan. Yan ang i-prioritize natin, mga anak. Dahil yung mga bagay na kailangan yung kailangan ng physical na laman natin nandyan lang naman yan Hindi tayo paghihirapin ng Diyos. Alam niyo yung buhay ko, kukwento ko lang sa inyo Walang pinagkaiba doon sa naglalakad lang sa kalye niya at bubulong-bulong, mga kapatid Pero pinaglaban ko yon. Sabi ko may awa ang Diyos. Hanggang sa matigas pa rin ako. Natural sa tao matigas Marami nagpapatotoo sa akin pero matigas talaga ako Maliban na talagang napakaraming karamdaman, napakaraming sakit na hindi ko na matanggihan ang kamatayan, mga kapatid. Nagpapaalam na ako. Pero sabi ko, isa lang bagay, Lord, ipakita mo sa akin ang liwanag. Kailangan makausap muna kita. Kung totoo ka ba talaga. Hindi ako pinakinggan talaga ako Pero hindi ganun kadali pa rin yun. Maraming bagay pa, mga anak, na pagdaraanan ng tao. Kasi kapag ganun pala, pagka pinaparaan ka sa parang gusto mo nang sumuko, pag pinaparaan ka pala doon, merong ipinapakita ang Panginoon Diyos sa'yo, may pinapahayag pala sa'yo Meron palang higit na lalim ng unawa na napapaloob doon na nawawala sa buhay mo. Yung nagigikang, alam mo ang tao, natural na yung maging mapaghatol hindi dapat ganun Kailangan nag-iintay ka ng panahon bago ka magpasya sa kaisipan mo. Hindi yung basta narinig mo, nakita mo, ito na yan. Hindi ganun Hindi Kailangan yung klaro. Ang lahat klaro. So, mula nung naging ganun ang attitude ko, alam mo, Brother Johnson, kapag kami napapakinggan ako, nangangaral, salita ng Diyos, maganda Talagang tinitihim ko sa puso ko. Tinatago ko lagi Dahil alam ko sa Panginoon ang galing Pero, meron pa rin pumapasok doon. Kapag ganito, paano naman yung ganon? Pag ganito, paano naman yung ganon? Hindi ko alam kung bakit ganon na naging ugali ko. Hindi naman sa lagi ako naghahanap ng mali sa tao. Dahil, yan nga tinuro sa akin ng Diyos Huwag kang maghanap ng mali. Kunin mo na lang yung tama. Ngayon, kung yung bahagi ng tama, may nakakala kang mayroon pang mas malalim dyan, sa'yo na yan. Tama? Sa karanasan mo na yan, sa buhay mo na yan, sa paghatol mo na yan. Tama ba?
Kasi pagtuturo ng Diyos yan eh. Na kailangang matutunan natin, mga anak, mga kapatid. Sa buhay na ito, kailangan matuto na tayo. Alam mo, sa karanasan eh, yan ang totoong guro eh, hindi ang Biblia. Yung karanasan mo. Alam mo, marami nakikinig eh, hindi nga nakaintindi sa Biblia eh. Napapatunayan na lang nila na totoo ang Biblia sa karanasan nila. Alam niyo ibig ko sabihin? Sa karanasan na lang. Miski basahin mo ng basahin yan kung wala kang karanasan. Kung hindi ka pinapaunawa ng Panginoon sa mga karanasan mo at walang mababago sa buhay mo eh. Maaaring ngayon may mababago. Pero kapag ka dumating na ang pagsubok sa'yo, sabihin na ng Diablo sa'yo, totoo ba? Nabago ka? Bumalik ka sa akin. Ibibigay ko sa iyo lahat ng mga bagay na yan. Di ba yan ang tukso kay Jesus eh? Tama? Diyan kayo malalaman kung may nabago talaga sa buhay mo. Tama? Doon kayo malalaman. Kasi minsan, ang tao magaling magsalita talaga. Akala niya tapos na doon. Akala niya tapos na ang Diyos sa buhay niya eh. Pero malalaman yan kapag nasubukan. Tama? Kung ano ang papahalagahan mo sa buhay mo. Kung siya o ang kamunduhang ito, mamimili ka pa rin eh. Hindi matatapos yun. Mamimili ka pa rin. Tinuturuan ka lang ng Panginoon para lumalim sa pangunawa mo. Dahil sa pamamagitan ng paglalim mo, diyan ka ngayon bibigyan ng unawa. Naintindihan natin? Kapag marami ka ng karanasan, marami ka na naintindihan sa mundong ito, marami ka na nakita. Then, kapag ka ganon, marami ka nang maiintindihan. Miski yung mga malalabong pananalita sa Bible, miski yung malalabong pananalita sa Bible. Kasi karanasan mo yan eh. Naintindihan niyo ibig sabihin? Hindi ka pwedeng mangaral dito na mga, sabihin natin, parable, revelation, o ano bang aral at doktrina na wala kang karanasan eh. Na hindi mo ninanam yung mga karanasan mo, na hindi nagtimo sa puso mo yung mga karanasan mo sa buhay, hindi ka matututo sa Biblia. Hindi ka matuturuan talaga eh. Dahil ang Biblia talagang ang pamamaraan ng pagtuturo ng Panginoon kaibuturan ng pagkatao eh. Hindi naman yung panlabas eh. Yung pagkatao mo ang binabago dito, yung kaloob-looban mo. Kaya ako nalulungkot kasi may mga hanggang ngayon tumanda na sa mensahe. Hanggang ngayon hindi pa alam kung ano ba ang kalooban ng Panginoon. Ano ba ang ginagawa ng Panginoon sa buhay nila? Ano bang pagbabago dapat? Ang tao, okay, magaling magpatotoo. Pero ibang patotoo eh. Ay salamat at pinagpala kami. Ay salamat at pinagyaman kami. Ay salamat ay iningatan kami. Ay salamat, napakaganda ng buhay. Ay salamat, nangyari yung gusto ko. Mga kapatid, kapag ganyan ang patotoo mo, hindi ka pa natututo sa buhay mo. Ibig sabihin, wala ka pa rin naiintindihan. Pero kapag ang patotoo mo, salamat sa Panginoon sapagkat nagliwanag sa akin ang kanyang mga salita. Pag ganyan ang patotoo mo, hindi na ako magdududa dyan eh. Bakit? Kasi karanasan ko eh. Kaya pagdating sa denomination, may nagpapatotoong ganyan, ay salamat, ganitong ginawa ni Lord. Ay salamat, ganitong ginawa ni Lord. Nako, kapatid, luma na yan.
Maraming dapat sundin sa salita na hindi nasusunod ng tao, pero maraming patotoo. Simpleng bagay lang eh. Okay, kaya mga babae, manahimik, magpangunahan ng mga lalaki. Mga kapatid, may mga babae naman na disiplinado eh. Ibig sabihin, naka-experience na eh. Pero, meron din naman talagang sa kaunting kibot, mga kapatid, hysterical. Ibig sabihin, hindi pa rin natututo. Yun ang nakakaiyak sa buhay ng tao. Kaya nga, sabi nga, mas maigi pang magtago ka na lang doon sa sulok ng bahay eh. Na nag-iisa ka doon eh. Huwag ka na lalabas dyan. Kaya sa makisama sa babae na magbibigay lang ng sakit ng ulo sa'yo. Kay Solomon yun na salita. Ilan ba ang asawa ni Solomon? Libo-libo eh. Tama. Ang tanong, si Solomon ba natuto sa kanyang mga karanasan? Naglalakad nga sa ano yan eh. Nagdi-disguise yan eh. Si Solomon nagdi-disguise yan. Talagang nagbubuhay mahirap yan. Para maranasan niya. Para lumago yung karunungan niya, yung kaalaman niya. Eh tayo, ayaw na ayaw natin yun eh. Yung maghihirap tayo eh. Yung pala, kapag pinadanas sa'yo ng Panginoon yan, may gagawin ng Diyos sa mga karanasan mo. Matututo ka. Matututo ka. Tulad ng isang kilalang composer doon sa isang sikat na eskwelahan. Alam mo, sabi niya, kapag ako gagawa ng kanta, halimbawa Mamang Sorbetero, sinusubukan ko na muna magtinda ng sorbetes. Kapag halimbawa Penoy Balot, subukan mo muna magtinda ng balot para mabuo mo yung komposisyon mo, para effective, di ba? Tama ba? So, ganun din yung mga lingkod ng Diyos sa Biblia, mga kapatid. Hindi basta-basta sila ginagamit ng Diyos para mawalang halaga lang eh. Pagdating ng araw, ang salita ng Diyos eh. Hindi ganun ang paraan ng Panginoon. Maaaring ma-misinterpret kasi ganyan talaga ang buhay eh. Laging yung misinterpretation nandoon sa tao eh. Pero yung misinterpretation, kadalasan dalayan ng kamangmangan ng tao. Kaya nga misinterpret eh. Tama? Tama ba? Kaya nga na misinterpret kasi kulang sa kaalaman yung nag-i-interpret eh. Ganon din sa salita ng Diyos. Bakit itong naglalaki ang gawain sa end time, hindi makaintindi? Ha? Merong iba nga idolatry nga nangyari. Tama yung sabi ni Brother Johnson eh. Kapag ka nalaman, uy, propeta yan, hindi yan mamamali. Lahat na sasabihin niya, paniwalaan natin. Oh, sige nga. Uy, si Brother Jackson yan, hindi yan mamamali. Later on, natisod sila. 2004 and a half. Ang daming natisod. Pero sana lawak-lawakan mo ang kaisipan mo. Basahin mo yung loob. Tama. I did not prophesy. But I predict. Prediction lamang yun eh. Naintindihan natin. Sana tinignan mo meaning ng prediction tsaka prophesying. Pag prophesying, thus saith the Lord. Pag prediction,
Kung, kung 2035, mga kapatid, meron ba ang 11 taon sa ngayon? So kay Brother Jackson yun. Yung another ano niya, yung option niya sa 2004 and a half. Kaya lang naka-highlight masyado din 2004 and a half at itong pininiwalaan ng kanyang mga follower. Yung iba hindi mabura sa kaisipan eh. Talagang nag-i-imprenta na 2004 and a half pa rin kahit nakalipas na 10 taon na nakalipas na hindi naman nangyari, pilit pa rin ini-imprenta na 2004 and a half eh. Kaya sabi ko malabo na yan. Ay salamat sa Panginoon dahil yung napakalumang contender nabasa ko talaga doon, Brother Johnson eh, may option siya eh. Kapag hindi nangyari ito magkakaproblema tayo dito tayo sa 2035 magti-trigger ang last week. So hindi naman nalalayo sa atin kasi 2041 tayo. Tama? O maaring yung pagkakasalita niya hindi niya binilang yung ano. Kasi maraming bagay pagdating sa kalendaryo nagka-problema ang tao mga kapatid sa kalendar. Dapat sacred calendar ang ginamit. So, ganun pa man nakikita natin ang panahon Tingnan na lang natin ngayon, napakagulo na sa Israel. Magdadahan-dahan lang yan. Nag-iiba-iba lang yung issue. Para hindi masyadong mapuna. Na one day, makikita nila ang Gaza Strip. Wala na. Totally wala na. Anong sabi sa hula ni Sikareya? Magkakaroon ng grazing doon, poultry o kahayupan mga kapatid. Mag-aalaga sila doon ng mga kahayupan. Kung anong hayop yung aalagaan nila sa lugar na yan mga kapatid. So ngayon, hindi na napapansin Brother Johnson, di ba? Para bagang ang kaisipan ng tao meron pang mas malalang nangyayari. So, doon sila nakafocus. Pero yung nangyayari sa Gaza, hindi nila namamalayan. Natutupad na ang kasulatan. Shall we say amen? Natutupad na ang kasulatan. Ngayon, kapag ka ganon, hindi mamamalayan ng tao na ito na ang nangyayari. Kaya nga, importante yung pagbabantay Importante yung nakafocus tayo sa mga sign na binibigay ng Panginoon. Kaya tingnan nyo nangyayari ngayon. Yung mga nagsitandaan sa mensahe. Ipabata Ano ibig sabihin pabata? Pabalik sa denominational teaching Kaya nasa revelated word tayo. Revelasyon. Tama? Sabi sa amen? Yung pahayag na klaro, malinaw at hindi matatanggihan dahil sinabi ng banal na aklat. Kung ang pananaw ng tao dyan at dito pareho lang naman pagka ganun ang pananaw ng isang tao, ibig sabihin wala siya naintindihan, walang nagliwanag sa buhay niya. Ang alam lang niya pare-pareho lang yan kasi
Umasenso naman ang buhay namin eh. Nakuha naman namin yung gusto namin eh. Mga kapatid, mas mapalad tayo kung ang niyayakap natin ay ang pagpapahayag ng Diyos. Dahil yan sinasabi ng aklat eh. Mapalad ang bumabasa, dumidinig at tumutupad ng mga hula sa aklat na ito, sapagkat ang panahon ay malapit na. Yan ang mapalad. Tama. Sa akala ninyo, yung mga revival na yan, mga kapatid, tandaan ninyo, merong isang mahalagang kalooban Diyos. Bukod doon sa 9 gifts of the Holy Spirit. Ano yung pinakamahalaga doon? Yung mabigyan ka ng pahayag. Ha? Yung mabigyan ka ng kaunawaan. Kaya nga sabi ko kanina, ang unawa, hindi basta dumadating sa tao yan. Kailangan maka-experience ka muna para makaunawa ka. Kailangan pinag-aaralan mo yung mali pala ito, hindi dapat pala ganito ang takbo ng buhay. Ito ang tama, ito ang susundan ko, itong pagsisikapan kong gawin. Natututo ko eh, di ba? Tama? At ang patotoo mo ay salamat sa Diyos dahil nabago ang buhay ko. Ganun ang patotoo mo, tama? Hindi yung, salamat sa Diyos kasi pinagyaman kami. Kapatid, hindi ganyan. Ang ipagpasalamat mo, sabi nga yung ang pangalan nasusulat sa aklat ng buhay at ikaw ay qualified sa darating na pag-agaw. Dahil susubukan pa rin ang pananampalataya mo kung hindi ka mapapasama sa rapture. Ito yung pinakamagandang pribilehiyo na binibigay ng Panginoon Diyos eh. May ilan dito na nakakatayo na kailanman hindi makakaranas ng kamatayan hanggang sa pumarito ang anak ng tao. Kapatid, pangalagaan natin ang aral ni Kristo, ang salita ng Diyos. Itanim natin sa puso natin. Huwag natin pabayaan na may ibon dyan nalilipad-lipad at tutukain sa puso mo yung mga salitang narinig, ano? Amen? Ibig sabihin, patuloy mong ninananam ang revelasyon ng pagpapahayag ng Diyos. Dahil pagkain mo yan sa araw-araw pagkain ng kaluluwa mo yan, para matuto ka Hindi ka lalakad ng mangmang, hindi ka lalakad ng hubad. Alam niyo ibig sabihin ng mangmang? Yan yung lumalakad ng hubad na hindi niya namamalayan Pahalagaan natin, mga anak, ang bawat salita. Ano sabi? Mapalad ang inyong mga mata sapagkat nakakakita kayo. Marami mga pantas at matatalino ang nakikinig at tumitingin pero hindi nakakita at hindi rin nakarinig Hindi ba? Tama ba? Mapalad ka na niyan. Na kahit mabagal, at least sa ngayon ay marami na ako naiintindihan. Tama? Sabi sa amen? Ganun talaga. Kung hindi ka magpupumilit, kung hindi ka magsisikap, kung hindi ka dadaing sa Diyos, wala ka talaga maiintindihan dyan.
Lilipad at lilipad lang yan. Kasi hinihintay ng Panginoon yung maramdaman mo na isipin mo sa sarili mo na may kailangan pala ako. Hindi pala ako puspos na, kundi kailangan ko pa rin magtiwala sa Kanya. Kasi pag inisip mo na, uy, kompleto na ako, hindi ko na kailangan yun, tigilan mo na ako dyan, brother. Okay na ako. Asenso ng buhay namin. Meron ang pastor, nagsasalita Kailangan pa ba yung pagganyan-ganyan? Mga kapatid, wag tayo magsalita ng gano'n kapag kami mga bagay na malalalim at hindi natin maintindihan. Dahil hindi magsasalita ang Biblia kung walang halaga. Kung yung sigaw lang di ba? The Lord will descend from heaven with a shout. Yung sigaw lang. Pag hindi mo pinahalagahan yon, delikado na ang buhay mo. Pag nakakapakinig ng sigaw, mga kapatid, binablaspheme ang salita ng Diyos Ginagaya si John the Baptist para bagang nagbibiro ka dito. Ano sabi ni John the Baptist? I am the one crying in the wilderness. Prepare ye the way of the Lord and make His path straight. Sigaw? Ano sigaw yun? Wala kaya sigaw. Sigaw lang pala Mga kapatid, kapag walang gumulo sa kaisipan mo na mayroong sigaw, hindi ka mapapasama sa plano ng Panginoon. Sigaw lang yan brother Alam niyo ba yung sigaw na yan? Diyan ipinangaral ang mga malalalim na aral from Genesis to Revelation ni William Marion Branham. Diyan ipinangaral ang mensahe ng sasakdal, sabihin na natin, patungo sa pagsasakdal. Kasi kung wala ka niyan, kahit anong husay mo, kahit anong galing mo, nag-aakala ka lang na nasa tama ka. Pero in reality, yung pinakasimpleng kaparaanan ng Panginoon para maintindihan mo siya sa banal na aklat, wala kang ninasa, baliwala sa'yo. Alam niyo, sabihin doon nung araw, kapag nagtuturo yung pastor, pag may bagong message, kinikilabutan niyo kami. Tapos, yung ngiti, yung galak, mga kapatid, wala nang tulugan yun. Nararamdaman mo Kasi may bago. May malinaw. May malinaw pala. Isang bagay na hindi hayag, tago, misteryo, pero unti-unting pinapakita ng Panginoon. Hindi ba kagalakan yon? Tama mga anak? Hindi ba kayo nagagalak? Hindi ba kayo natutuwa? Na kapag kami katuruan, na kailanman hindi nyo pumunta ka sa mga denominational, kahit sa simbahan, hindi nyo makikita yung aral na yan Hindi ba kayo nagagalak at nakaunawa tayo? Amen. Dapat pinapahalagahan ang unawa. Pinapahalagahan. Maraming misteryo na magbibigay sa atin ng matibay na pananampalataya. Mga kapatid, yung John 3:16 maganda yun Pero lipas na yun mga kapatid para sa atin.
Sabi nga, let us go to perfection. Tama? Let us go. At habang pinapasakdal tayo ng Panginoon, natutuwa tayo, nababagong attitude natin. Hindi tayo nagiging judgmental, hindi tayo nagiging hindi naiiba yung takbo ng isipan natin. Kundi isang direction lamang yung matuto tayo sa Panginoon. Sapat na yon. At kapag ganyan ang mindset mo, walang matitisod na tao sa iyo eh. Naintindihan niyo ibig sabihin? Kasi mag-iingat ka sa buhay mo. Sa lahat ng sasabihin mo, sa lahat ng gagawin mo, mag-iingat ka. Dahil, alam mo eh, natuto ka na sa Panginoon eh. Sabi nga eh, mangmang daw yun, nagbubuka ng maluwang ng kanyang labi. Mangmang daw yun. Tigilan natin ang kamangmangan. Matuto tayo sa Panginoon. Lumakad tayo ng tuwid. Kalimutan. Yung mga bagay na hindi pakikinabangan sa buhay natin. Yung bagay na inakala lang natin na maganda yan, pero hindi yan mananatili. Yung ginagawa ng Panginoon Diyos sa buhay mo, yan naman nananatili. Kaya dapat ang patutunan ng tao eh, yung mga pagbabago eh, sa kanyang paglakad sa Panginoon eh. Hindi lagi yung salamat dahil sarap ng pagkain namin. Salamat at ito may pagpapaala na naman na dumating. Hindi ganun eh. Kailangan na ang testimony mo yung panloob, tama, na nabahagi mo sa Panginoon, yung guidance, yung paggiya niya na ito ang landas na daanan mo para hindi mapahamak ang buhay mo. Tama? May katiyakan. May katiyakan tayo. Hindi tayo nangangapa. Kasi base sa aking experience, talaga mapapaiyak ka, Brother Johnson. Eh. Noong panahon na yan, naghahanap ako ng totoo. Okay, nandun na yung mga himala. Hindi naman pagdududaan yung mga himala eh. Pero sabi ko, Lord, may kulang. Ito ba yung nangangaral ng Biblia? Parang kulang eh. Parang kapiranggot lang, Panginoon eh. Yung naituro, tapos wala na, uwian na. Parang wala akong natututunan. Hindi ba? Gusto ba natin ng ganon? Pasok tayo ng pasok sa paaralan, paglabas natin, walang laman. Walang pahayag. Sayang eh. Di ba? Sayang yung pagpapagal. Dapat may halagang revelasyon. Niyayakap yun. Ini-enjoy mo. Ninanana mo sa buhay mo yung understanding from the Word of God. Tuwang-tuwa ka. Isipin mo dito lang sa end time, hindi ka nalalayo. Pero nga, nasa end time hanggang ngayon yung ama, siya rin yung anak. Mga kapatid, panayang sira kay Kibuloy, Pero hindi niya alam, yung turo ni Kibuloy, turo ni Duterte at yung turo niya pareho. Sabi siya, amen? Kasi hindi lang nakatigasan ng ulo mo yan Inisip mo, sinasabi mo lagi sa post na ang mga end time mahilig lang sa test and offering na wala namang puro mali ang turo niya. Ngayon, tignan mo ang buhay mo ngayon.
Kung sino ang tinatawag na birds with the same feather, flock together. Yung kinapuputan mo, pareho kayo ng turo. Yung ama, yun din ang anak. May sasabihin mo, ngayon lang yan. Ayan na nga eh. Naka-record na yan eh. Ano ngayon ang masasabi mo? Brothers, alam ko makakarating sa inyo ito eh. Ito sinasabi ko eh. Matagal na. Ang pagkalihis ay lalala pa. Sabi nga sa kaisipan mo, diyan ka hahatulan. At kapag nilihis ng Panginoon ang kaisipan mo, ibig sabihin, kandidato ka sa kahatulan. Naintindihan niyo ibig sabihin? Pag sinabi kong kahatulan, hindi naman yan ibig sabihin dadala sa impyerno. Pwedeng hatulan ka, daling ka muna sa Great Tribulation period. Para malaman mo kung ano yung katigasan ng ulo mo. Kasi pagbalanse yan eh. Alam nyo, ang unawa sa Biblia, pagbalanse yan. Alam niyo ibig sabihin? Laging may pagbabalanse. May pagbabalanse. Na wala kang aalisin, ni wala kang idadagdag. Naintindihan natin? Laging pagbalanse. Miski sa buhay na ito. Puro pagbalanse yan, mga kapatid. Hindi yung ura-urada. Pagka naisipan mo, yan na nga. Hindi ganun. Isipin mo muna na maraming beses. Minsan na yung misinterpret ang mga ganung uri ng tao kasi parang ang bagal mo mag-isip. Mga kapatid, sabi nga mas mainam yung may mga 10 tagapayo di ba? O 100 tagapayo di ba? Kasi minsan tayo, kulang tayo sa karanasan pa talaga, lalo na pagdating sa mga kapirahan, mga bagay-bagay. Pero pagdating sa salita ng Diyos, yung mga karanasan naman natin, kaya nga binigyan tayo ng understanding ng Panginoon Kasi ibig sabihin, kaya mo nang balansehin ang mga salita. Tama? Kaya mo nang unawain? Sabi sa amen? Kaya mo lang balansehin. Mga kapatid, samantalain ko lang sige po, naniniwala ako na itong mga bagay nito, mga kapatid, lahat naman tayo may mga ganong uri dahil nakaranas na rin tayo sa buhay na ito. Marami talaga mandaraya, marami manlilinlang, marami manloloko. Kung hindi tayo mag-iingat at hindi tayo marunong magbalanse, mamamali tayo sa buhay na ito. Tuloy-tuloy ko na, mga anak, mga kapatid. Ito, quote muna ako sa sinabi ng propeta, William Marion Branham, So, alam natin ang ministry niya ay hindi matatanggihan ito dahil 9 gifts of the Holy Spirit kumilos sa ministry ito. Maging yung mga miracles. At talagang hindi ka panipaniwala. Sabi niya, dito po sa introduction pa lang ng mga selyo ito, kung di ako nagkamali. Sabi ni Charles Ages, o Book of Seals, it is necessary in order to study and understand the rest of the Revelation, the Book of Revelation. Kailangan talaga Kaya dito tayo pumupokus di ba? Sabi sa amen? Hindi yung kung kailan lumalalim, saka tayo parang may hinahanap pa. Mga kapatid, itong aklat na ito, dito tayo dinadala ng Panginoon kung nagmamahal tayo sa katotohanan. At sabi niya dito, sabi niya,
This is necessary in order to study and understand the rest of the revelation. For out of the ages, yung church ages, alam natin, 7 church ages yun, ano? 7 condition of the ages. Out of the ages come the seals. Ibig sabihin, naroroon o merong mga selyo. Sa ages, merong selyo. Tama? 7 church ages, meron doong 7 aklat na nasiselyuhan. Yun ang ibig sabihin niya. Out of the ages come the seals. Meron mga sikreto. Bakit sikreto? Paraan ng Diyos kasi yan eh. Tama. May mga misteryo. Meron mga hindi ipinahayag. Para makita natin ng maliwanag kung ano ang fake at kung ano ang genuine. Tama? Amen? Kaya ang Diyos may tinatago rin, may nililihim siya eh. Kasi kung ang Diyos, inilabas lahat ng ganyan, at ang lahat naman ay nakaintindi dyan, at pare-pareho lang, yan ang walang duda na pare-pareho lang talaga. Tama? Pero bakit naglilihim ang Diyos? Naglilihim siya para subukin tayo eh. Nasa kabila ba ng paglilihim ko at paghahayag ko sa inyo, magkakaroon ba kayo ng kagalakan sa puso nyo dahil nakaintindi kayo? O parehas lang? Mga kapatid, kapag parehas lang, parang sinabi mo, pare-pareho lang yan. At yung nagsalita niyan, wala na dito eh. Nasaan na nando sa denominasyon yung nagsalita niyan. Parang pareho lang naman eh. Tingnan mo ang buhay. Nagkagulo-gulo ang buhay. Nagkaapo. Pinangalanan. Ano yung pinangalan? Abadon. Yung bata, ang likot eh. Wala sa lugar eh, mga kapatid. Kaya pala Abadon. Pinangalanan mo ng Abadon eh. Di mo ba alam pangalan ng demonyo yan? Ganun ang napapala, mga kapatid. Pagkasira yan sa buhay ng tao. Hindi maiingatan ang pamilya mo kapag kaganyan. Kasi nagpabaya ka eh. Matapos mo makaalam ng katotohanan, binaliwala mo. Marami yan. Karanasan ko yan, mga anak, mga kapatid. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Dahil hindi na bago yung dealing niya sa akin. Ayan, mga kapatid. Mahalaga ang aklat na ito. For out of the ages come the seals. Doon sa church ages, nandoon ang mga selyo. Bakit selyo? Sabi ko nga, sikreto yan. Sinelyuhan yan. Hindi pinahayag yan. May darating na panahon para ipahayag yan. Ano? And out of the seals come the trumpets. So, doon sa mga selyo, sa dulo noon ay, sa 7 seal, doon ay merong mga trumpeta. So, kapahayagan pa rin yun, mga kapatid. Dito yun. And out of the trumpets come the vials. So, ibig sabihin, paiksi na ng paiksi ang panahon. Pagbubuhos na ng vials yun, ibig sabihin. Bakit kailangan maintindihan natin yung mga yan? Sumpa ng Diyos yan eh. Tama. Bakit isinikreto at pagkatapos ipapahayag sa atin? Ano ang purpose? Tama. At pagkatapos sasabihin pa niya, mapalad ang bumabasa. Dumidinig at tumutupad ng aklat ng hula. Samantala, pag binasa mo ang Book of Revelation, puro patayan yan eh.
makikita mo dyan yung demonyo eh. Tama? Amen? Amen? Pero hindi lang demonyo, mga kapatid. Ayan, tapatan nga yan eh. Ito yung mga anghel ng Diyos. Ito yung mga demonyo. Tama. Pero ang kagandahan nun, kilala mo ang kaaway mo. Hindi ka deceive. Tama. Sabi sa amen? Kasi iningatan mo eh. Yung pagpapayag niya, yung pagbubukas niya ng mga misteryo, yung pagbubukas niya ng mga hiwaga. Para para mailigtas mo ang buhay mo. Kagaya nito, mga kapatid. Abadon na pala. Pakala mo na wala yan. Tama ba? Naintindihan nyo? Bakit dito siya lumitaw yung Abadon? Sa another 42 months. Tama. Bakit hindi siya sumabay dito? Bakit inintay pa niyang mawala ito at lumagay sa likuran niya? Dahil very deceiving yan. Naintindihan natin? Hoy, wala na. Wala na yung false prophet. Wala na yung antikristo. Hindi nila alam si Abadon eh. Yung pala ang huling antikristo, mga kapatid eh. Tanggapin na lamang natin ito kasi ito naman ang leader eh. Dito naman yung hari ng mga hari eh. Tama. Amen? Yung mga walang revelasyon. Dito po sa 7th seal. Now the vision, sabi ng propeta, no? Plus the word, salita. Vision, yung kanyang mga vision, yung vision ni Juan, sabihin na natin, yung vision ng propeta, plus the word, ano yan, yung gospel, yung salita ni Kristo, yung salita ng mga alagad, plus the history, kailangan kasama pala yung history dito. Tama ba? Kaya nga maaaring maninibago kayo kasi, ano ba yan, Brother Arky? Bible ba yan o history? Pati mga emperador, pinag-aaralan natin yan. Ang sabi ng propeta, plus the history. Ano yan? Church history or world history. Tama. Kasama yun para isang bagay na nakasulat sa banal na aklat ay mapapatotohanan na ito ay katotohanan. Tama. Bakit yung 4-horse rider puro kaperaso lang, puro kaparanggot lang? Di ba? And I saw white horse, and I saw red horse, and I saw black horse, and I saw pale horse. Puro ganun lang di ba? Tama. Bakit nagtitipid ang Diyos doon? Ba't ayaw niyo sabihin ng marami pa tungkol sa mga gabayon na ito? Dahil sikreto nga niya Tama. Ngayon, para mapatutuhanan niyo yan, pumunta kayo sa history. Kailangan niyo ang world history. Pero hindi ko naman sinasabing hindi naman kailangan na pumokus kayo doon, mga kapatid. Dahil meron nang gagawa nun Tama? Ang importante na lang, pakinggan natin. Amen. At i-match natin sa kung ano ang sinasabi ng church ages. Sabi nga dito, now the vision plus the word plus the history plus the church ages. So yun, church ages pala yung mga kaganapan sa church history. Mahalaga yun. Tama? Church ages. Yung mga nangyari doon. Kasi yun ang interpretasyon Ang purpose ng mga kapatid para kapag dumating ang pagpapahayag niya, magsisitibay kayo sa unawa.
Hindi kayo nagbabaliwala sa salita ng Diyos. Kapag meron kayong tayong hindi naintindihan, ano ba yan? Mga ngabayo, may dalang may dalang bawo. Ano ba yan? Parang wala lang eh. Ito ano to? May dalang espada ito naman, may dalang timbangan. Mga kapatid, kaya nga man shall not live by bread alone, but by every word. Kahit isang versikulo na lang ganyan, pagkatapos hindi mo namamalayan, world history na pala yun mga kapatid. Hindi ba? Shall we say amen? Nangyari na pala yan, kasi bakit kailangan pang ganun? Yung para magkaroon ka ng katuwaan sa sarili mo. Na ang Panginoon pala ay nagpapahayag sa akin na hindi ko namamalayan. Ibig sabihin, may guidance pala ang Panginoon sa buhay ko. Dahil hindi ako napasama doon sa mga paikot-ikot doon. Hanggang ngayon, paikot-ikot pa rin doon. Shall we say amen? At sabi dito, plus the church history, plus the church ages, or church history, and all blend together, so I could truly say that to the best of my understanding, according to the Word of God, and the vision and the revelation, the interpretation thereof is thus saith the Lord. So doon lang titibay doon lang mapapatutunayan na ito'y sinalita ng Panginoon. Tama ba? Kasi babasa tayo, kaperaso. Oo nga, thus saith the Lord. Paano mo mapapatutuhanan yan, kapatid? Hindi ko nga maintindihan yan. Di pumunta ka sa history. Tama ito sinabi ng propeta maglalakip-lakip lahat yon. Yung Word of God, yung mga visions, yung history, yung church ages, maglalakip-lakip lahat yon para masasabi natin na sigurado tayo na ito ang sinabi ng Panginoon. Tama. Kasi, naganap Tama. Naganap dito. Saan tayo nabubuhay dito? Sa palagay natin, hindi magaganap yan? Under tayo dito. The eagle anointing, mga kapatid. Naintindihan natin. Kahit na napakawais ng kaaway, mga kapatid, marami siyang kaparaanan under the ecumenical, pero may eagle eye tayo. Naintindihan natin? Alam niyo yung eagle eye? Nagsisiyasat. Tama. Yun ang totoong agila. Mataas ang lipad niya, mga kapatid. Hindi kagaya ng uwak. Ang uwak, ang kinakain niya, yung mga bulok. Ganoon ang grupo. Sabihin na natin diretso, end time follower ngayon. Hindi ka na pakikialaman yung denominasyon. Yung end time na lang, huwag na tayo lumayo. Isipin mo sa bawat meeting iba-ibang turo, iba-ibang interpretasyon na pinaghalo-halo doon sa isang meeting. Ikaw, 20 minutes ka. All in all, wala na buo. Naghihilaan, mga kapatid. Yung pabulusok na at pasama na, huwag nyo nang i-entertain yan. Mapapagod lang kayo doon. Tignan nyo yung agila. Pilit siyang kinukulit ng crow, di ba? Amen? So, anong gagawin ng agila? Para yung crew magsawa sa kanya. Lilipad yun ng mataas tama.
Kapag sobra na taas, hindi na kaya ng uwak. Laglag. Tapos, amen? Kailangan natin magkaroon tayo ng eagle attitude. Tama ba? Eagle attitude. Yun ang importante. Matthew 13, mga anak, mga kapatid. Yung message ko nung nakaraan, doon ko lalay ituloy kasi madugo at mahaba eh. Dito na lang tayo muna. Matthew 13. Bilisan ko lang kahit mag 12 to 2:30 tayo, okay lang ba sa inyo? Wala ba kayong mga lakad? Madalas naman 2:30 tayo. And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow. Sino yung sower? Si Kristo. So yon. Habang naghahasik siya, mga kapatid, inihagis niya yung mga binhi na ganon. Pero iba-ibang uri yung nakatanggap tama? So, amen? Ibig sabihin na iba't ibang uri ng mga tao yung nakasaksi, mga kapatid. Pero mapalad. Verse 8, But other fell, yung binhi, into good ground and brought forth fruit, some 100, some 60, and some 30-fold. So yan ang good ground. Mabuting lupa, magandang lupa. Namumunga. Tama? Ibig sabihin, may pagpapahalaga sa salita na namutawi sa bibig ni Kristo. Pinahalagahan nila. Tama? Sa 9, Who hath ears to hear, let him hear. So, yun napakalaga ng tenga Tama. Let him hear. Kung may tenga ka, makinig ka. Mga kapatid. And the disciples came and said unto him, Why speakest thou unto them in parables? So ito ang tanong, bakit malalabong salita ang sinasabi mo? And he answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven. Pag sinabi mong kingdom of heaven, ito po yun, yung dispensasyon ng pamamahagi ng banal na espiritu, mga kapatid. Grace age. Yun ang kingdom of heaven. Kung ano ang nangyayari dyan sa panahon na yan. Importante ba bang malaman yung Panginoon? Hindi ba kumain na kami, uminom? Sabi ng Panginoon, It is given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. Ibig sabihin, may halaga yon. Tama? Kaya nga sa atin ibinibigay may halaga yon. Ngayon, pag hindi mo pinahalagahan yan, babawiin sa iyo yan. Tama? For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance. But whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath. Hindi mo pinahalagahan Tama? Sana kinimkim mo sa puso mo, tinago mong gano'n, pinahalagahan mo. Pero parang
Parang ipinagpapalit mo sa bagay ng sanlibutan eh. Kapag gagaya ng attitude mo, hintayin mo ang dakilang kapighatian. Therefore, I speak to them in parables, because they seeing, see not, and hearing, they hear not, neither do they understand. Ngayon, mahalaga ba ang unawa? Mahalaga ba ang makaintindi tayo? Eh Lord, ano lang naman yan eh. Kung ano ang mangyayari sa kingdom of heaven, sa history lang naman yan, Panginoon eh. Ano ba mapapala namin yan? Parang ganun eh. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga ng karunungan at kaalaman na nakikita natin ang harapan eh. Tama. Ibig sabihin, lumalakad ka na hindi ka mangmang na nangangapaka sa ibabaw ng mundo. Na hindi mo namamalayan, ito na pala ang ginagawa ng Panginoon. Pero nakatingin ka pa rin sa langit, Lord, kulang. Kulang ang pagpapala mo, Lord, dagdagan mo pa. Mga kapatid, huwag tayo mag-ugali ng ganon. Sapat ang spiritual na pagpapala. Mga kapatid, oo nga, binigyan ka, pero babawiin, sabi dito eh. Kapag ka hindi ka nagamit ng Panginoon, hindi ka napakinabangan ng Panginoon, babawiin sa iyo kung ano meron ka. Sa 13, therefore I speak to them in parables, because seeing they see not, and hearing they hear not, neither do they understand. Hindi ka makakaintindi kasi baliwala sa iyo. And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which said, by hearing you shall hear, and shall not understand, and seeing you shall see, and shall not perceive. Bakit? Bakit? For this people's heart is wax gross. Ang tigas ng puso mo eh. And their ears are dull of hearing, and their eyes, they have clogs. Ala, hindi na kayo maintindihan, Lord. Baala ka na. Pikit na lang ang mata. Lest at any time they should see with their eyes and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. Pero mga kapatid inaasahan nga yan ng Panginoon na pwede silang magsisi eh. Pwede silang manumbalik eh. Pero ano ba ang nakasulat? Panginoon, hanggang kailan? Yung kaduktong nito, mga kapatid. Madalas natin basahin yon. Hanggang sa ang bayan ay mawala. Para kay Israel kasi yan eh, mga kapatid. Tama. Nagbaliwala kayo sa kasalan eh. Pilit ako nagpapakumbaba sa inyo, iniimbitahan ko kayo, binaliwala ninyo. Ayan ang hatol, mga kapatid. Inalis sila sa sariling bayan, sa sarili nilang bansa. Sabi pa nga ng Panginoon, baka makaintindi at baka pagalingin ko sila. Pero pag binasa niyo yung Isaias, nakatalaga na talaga sila sa pagkahatol. Tama. Pero sino ang tinawag ng Panginoon? Tayo. Na walang kamalayan sa bagay na yon, mga kapatid. Amen? Nakarating sa atin eh. Binigay na nga sa atin yung tinanggihan nila. Ngayon, bilang halimbawa na sila, tatanggi ka pa rin ba? Kagaya ng Israel? Hindi na. Huwag na mangyari. Huwag na mangyari. Nakita mo naman ang history. Kung paano si Israel kinawawa, mga kapatid. Huwag na mangyari sa atin yan. Huwag na mangyari sa atin yan. Dito, lilipad tayo dito. Tama. Si Israel magsasuffer dito. Ha? Amen. 2/3 pinatay. Mapalad yung 1/3 titinago. Tama. Isipin mo, sila na lang nga yung kakaunting taong naninira sa lupa, mga kapatid. 1/3 na lang ang itinira. Mga kapatid ko, dapat natututo tayo dito.
pinahahalagahan. Blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. Pinagpala ka na nga pala Ano pa ba? Hindi ba? Pinagpala ka na pala Mapalad, sabi dito. Ha? Mapalad ang iyong mga mata dahil nakakakita at yung tenga sapagkat naririnig. For verily I say unto you that many prophets, propeta na yan, righteous men, matutuwid na yan, have desired to see those things which you see and have not seen them, and to hear those things which you hear and have not heard them. Hear ye the parable of the sower. So nagbigay siya ng mga parabola, mga kapatid. When anyone heareth the word of the kingdom and understand it not, then cometh the wicked one, cuts away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the wayside. So gano'n. Nawala lang. Pwede pala mangyari yun. Tama? Sabi si amen? Si Israel nang nakita nila, nagpapakain ng 3,000, nagpapakain ng 5,000. Tuwan-tuwa sila mga kapatid Sabi si amen? Pero sabi ng Panginoon, maliban na yung kanin, ang aking laman at inumin ang aking dugo, hindi kayo magkakaroon ng bahagi sa akin. Hindi nila naintindihan yon. Tama. Kasi hindi nila ginamit yung karanasan nila para makaunawa Tama. Basta alam nila, kakakain kami mamaya, maghihimala na naman yan. Uy, gano'n na sa isip nila. Tama. Ha? Gusto ng Panginoon ipaalam sa atin ang kanyang karunungan at kaalaman. At ang kabutihan ng kanyang mga salita, mga kapatid. At gusto niyang ipaalam na nalalaman niya lahat ng mga bagay. Tama. Yung mga tao, yung gusto lang, maghihimalaya, magpapakain na naman yan. Hintayin lang natin. Pero nung sabihin niya, maliban ninyong kanin ng aking laman at inumin ng aking dugo, wala kayong bahagi sa akin. Bay, napikon yung mga tao, nag-aalisan Ano yan? Ha? Mga kapatid, ang gusto lang ay material. 22. Sa 21 mo na Yet hath not sa 20, stony places naman ito. Hear the word and anon with joy receive it, yet hath not root in himself, but dureth for a while. For when tribulation or persecution arise because of the word, by and by he is offended. Lagi natitisod. Laging natitisod. Pagka minsan, tayo yung kadahilanan ng pagkakatisod, pero tinitignan lang natin yung tayo yung natisod Isa tayo nagbibigay ng katisuran. Hindi lang natin namamalayan yun kasi kulang tayo sa karanasan. He also that receives seed among the thorn is he that heareth the word, and care of this word, and the deceitfulness of riches took the word, and he becometh unfruitful. So pag wala ka pala makaintindi o maintindihan, nasasakal yung salita Tama? Hindi pumapasok sa puso, sinasakal. Tama? At ano mangyayari kapag ganon? He becometh unfruitful. Walang bunga ang tao. Kulang sa karanasan. Kulang sa pagpapahalaga sa salita.
Sa 23, but he that receives seed. Tandaan nyo, the seed is the word of God. Tama? Shall we say amen? But he that receives seed into the good ground is he that heareth the word. Palibhasa good ground ka. Kapag naitanim sa puso mo yung mga salita, yung binhi ng salita, sabi dito, and understand it, which also beareth fruit and bring it forth. Some 100-fold, some 60, some 30. So ito yung mga namumunga. Dahil magandang lupa. Tama? Amen. Mga kapatid, binaliwala nila ito. Matthew 22, verse 2. Tignan niyo ito, ha. The kingdom of heaven. So, ito na naman, the kingdom of heaven pa rin. Chapter 13, it is all about the kingdom of heaven pa rin. Tama? Ibig sabihin, patungkol ito sa pananampalataya ng tao. The kingdom of heaven is like unto a certain king which made a marriage for his son. Ayan. And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. Again he sent forth other servants, saying, tell them which are bidden, behold, I have prepared my dinner, and my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready. Come unto the marriage. Mga kapatid, ready na yun. Tama. But still, mis minagaling pa nila, mis pinili pa nilang i-reject, mga kapatid, ang katotohanan. Tama? Amen. But they made light of it. Binaliwala. Ayan. And went their ways, one to his farm, ayan, sa mga negosyo. Another to his merchandise. Ayun. And the remnant took his servants and entreated them spitefully and slew them. Mga kapatid, sa kabila ng pag-iimbita, mga kapatid, yung mga sinugo, anong ginawa? Pinagpapatay pa. Ha? Binaliwala, pinagpapatay pa. At nagdahilanan. The remnant took his servants and entreated them spitefully and slew them. But when the king heard thereof, he was wroth, and he sent forth his armies and destroyed those murderers and burned up their cities. Mga kapatid, yan ang ngayon nangyari dito sa Israel. Kaya mahirap yung yung tumatanggi sa kasalan Tama? Amen? Tingnan ninyo. Nagsugo ang Panginoon, sinugo ang propeta, nagpakita ng mga himala, sinugo ang apostol, napakalilinaw ng kanyang mensahe, but sige pa rin ang pagtanggi ng mga taong ito. Ha? Pinakilala kung sino yung kasunod na magdadala ng mensahe. Dahil maitim, hindi matanggap, mga kapatid. Sige nga. Hindi nga ninyo kayang labanan sa Biblia kung anong paliwanag dyan Huwag nyo lalabanan kung hindi nyo naman maintindihan. Kailangan worthy tayo. Then said he to his servants, the wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. Go ye therefore into the highway, and as many as ye shall find, bid to the marriage. So, Panginoon, patuloy pa rin nananawagan. Nakarating nga sa atin to, mga hintil. Tama?
Ang problema sa 13, then said the king to the servants, bind him hand and foot and take him away and cast him into the outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Kasi meron nga doon na sa verse 12, ano? And he said to him, friend, how camest thou in hither, not having wedding garment? And he was speechless. Maring may nagpupumilit dahil gusto mapasama sa rapture, mga kapatid. Pero walang wedding garment. Ano bang garment? Fine linen. Tama. What is the fine linen? Fine linen is the righteous acts of the saints. Sige nga. Paano mo masasabi yung pag-uugali mo ay righteous acts of the saints yan? Tapos sasabihin mo, sasama ka sa rapture. The fine linen is the righteous acts. Talon-talon natin. Ano nangyari dito? Sa verse 24, and another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is likened to a man which sowed a good seed in his field. But while men slept, 96 AD hanggang 100, wala na pong apostoles na original na nabubuhay. Si John po yung pinakamatanda. So yan po, while men slept, his enemy came and sowed tares among the wind and went his way. So doon na po naghasik ang kaaway. Unti-unting nakailam sa iglesia, mga kapatid. Sabi sa amen. So anong sabi ng Panginoon? Let both grow together until the harvest, and sa 30, let both grow together until the harvest, and in the time of the harvest, ngayon yung panahon na yon, I will say to the reapers, gather ye together first the tares and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. So sisilaban ng Panginoon, mga kapatid. Yun, hindi karapat dapat. Alam niyo itong parable na ito, parable ito, pero kung titignan mo at uunawain, ito'y nagpapakita ng hiwaga sa kaharian ng langit. Church ages ito. Tama? Amen? Sa 31, parable of the grain of mustard seed, mga kapatid. Ito yon. Mix. Bakit? Kasi doon sa 25, habang natutulog, ang mga seer, ibig sabihin nun, hindi naman literal na tulog yun, nagamatay nga Dumating na po ang kaaway at naghasik ng panirang damo doon sa trigo. Ay, ibig sabihin, naghasik na rin ang kaaway, Tama? Amen? At makikilala mo lang yan, yung wheat at yung tares, makikilala mo lang yan kapag sa kanilang mga bunga, mga kapatid.
Di ba? Yung mga grass na tumutubo. Kamukha rin ng wheat di ba? Kamukha rin ng barley, yung kanilang mga halaman, mga kapatid. So, huli na lamang ito sa verse 31. Another parable put he forth unto them. So, parable na naman. Ibig sabihin, malabong pananalita na naman ito. The kingdom of heaven, so it is about the kingdom of heaven na naman, is likened to a grain of mustard seed. So, simpleng-simple. Binhi ng mustasa, yung pinakamaliit, which is a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all seeds. But when it grown, it is greatest among the herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. So ano po ito, mga kapatid? Anong kapanahunan ito? Dito po yan. Sa panahon na halo-halo na ang mga pagano maging ang mga Kristiyanos, mga kapatid. So alam niyo yung first Christian emperor, yung tinalakay natin na nakaraan, Constantine the Great, tama? So ano yan? Sa history yan, di ba? Sa world history yan, mababasa mo, pero mababasa mo pa yung Constantine the Great sa Biblia nyo? Hindi naman di ba? Pero pag binasa mo ang history, at saka yung mga inscription, at saka yung mga sa mga kaperahan nila, nandun yung mga pangalan nila. Tama. Patunay yan na ito po'y katotohanan. Tama. At in the form of parable, malabong pananalita, pero simpleng bagay o simpleng pananalita, hindi talaga maintindihan ng mga tao ito Tama. Hindi mo talaga maintindihan yan. Sino yung interpreter niyan? Di si Elijah. Tama. Elijah sa panahon natin. Tama po. Ibig sabihin po nito yung paglago ng Kristyanismo. Bakit lumago masyado? Kasi pinaghalo na yung tsaka yung totoong Kristiyano, pinaghalo-halo na ni Constantine Sa kapilitan na yon. Bautismo. Sa kapilitan na yon, mga kapatid. Yan. Christianizing pagans, then mix them down to the true believers, making Christianity a recognized religion. Ito, wag na natin sasaktan to. Nakagaya na ginagawa si Diocletian, pinagpapatay. Ni Hadrian, pinagpapatay ang mga Kristiyano. Wag na natin gagawin yan. Dahil sa nakita kong vision at kapangyarihan ng Kristyanismo. Nakita naman ni Constantine yan mga kapatid. Kaya lang, ayon dito sa history, Constantine was the first Roman emperor to convert to Christianity, although he lived much of his life as pagan and later as catechumen. He began to favor Christianity beginning in 312 AD. Finally, becoming Christian and being baptized by either Eusebius of Nicomedia, an Arian bishop, or Pope Sylvester I. Hindi tiyak no? Tama. Hindi tiyak Pero ang totoong nagbautismo sa kanya, si Eusebius ng Nicomedia nung mamamatay na siya. Isipin mo, mamamatay ka na, saka ka palang babautismo. Tama. Kung totoo man ng palataya yan sabi nga, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Dapat doon pa lang nagpabaptize na.
Hindi yung kung kailan mamamatay na, mga kapatid. So pinag-aagawa ng Arian at ng papacy, mga kapatid. Bakit? Kasi sa pakinabang, ang daming pinatayo ni Constantine ang mga simbahan ng Katoliko eh. Parang claim yun na ang emperor at ang simbahan ay matibay talaga. Yun ang inaano nila eh. Which is maintained by the Catholic Church and the Coptic Orthodox Church. Ay, so yun lang ngayon. Na-maintainan nila yung mga iniwan ni Constantine birang emperador. Minana nila. He played an influential role in the proclamation of the Edict of Milan in 313. Ano yung Edict of Milan? Which declared tolerance for Christianity in the Roman Empire. So yun, tigil na. Huwag nyo lang, kawawa naman yung mga Kristiyanos. Huwag na natin silang pahihirapan. Huwag natin silang papatayin na. Kaya lang ang problema, kapag na-convert ka kay Constantine, false Christianity, ang conversion mo. Catholicism, papunta sa Catholicism. Ha? Pero si Amen? Anong tawag doon? Bishop of Rome. Bishop of Rome, hindi na fivefold ministry, Bishop of Rome na eh. Tama? Amen? He convoked the first council of Nicaea in 325, which produced the statement of Christian belief known as the Nicene Creed. Alam niyo, Nicene Creed. What is the main point of the Nicene Creed? Tignan niyo to kung bakit hindi ka dapat sumanib doon sa false Christianity ni Constantine. There is one God who exists in three persons. God the Father is the creator of all things. Jesus is the God the Son. Kasama ka ba doon? Hindi ka sasama doon. Kaya nga false Christianity. Shall we say amen? Suffered and died as fully human being to save other humans from sin. Hindi fully human, may ama na nakatira sa kanya. Huwag niyong kakalimutan, Tama. May ama na nakatira doon. Bagamat tao, pero may ama. Espiritu ng ama na nanaan sa kanya. Huwag niyong paghihiwalayin yun. Holy Spirit, the third person, co-equal of power with the Godhead. So, tinatlo na. Mga kapatid, the Church of the Holy Sepulchre was built on His orders at the purported site of Jesus' tomb in Jerusalem and became the holiest place in Christendom. So, gano'n. Alam niyo, Holy Sepulchre na ngayon nasa kamay ng Muslim. Tama ba ako? Oo. Magkakadikit doon Maaari Catholicism, I believe. Yung isa pa ay ang Muslim ang nangangalaga. So, kailangan natin makatiyak dyan. The papal claim to temporal power in the High Middle Ages was based on the fabricated donation of Constantine. So, yun, lumakas ang loob ng Papa. Iginigit nila donasyon itong simbahan na to ni Constantine. He has historically been referred to as the first Christian emperor, and he did favor the Christian church, while some modern scholars debate his beliefs and even his comprehension of Christianity. Tama! He is venerated as a saint in Eastern Christianity. Ayun, kinilala siya, ng mga paganong Kristiyano. Shall we say amen? So, doon na lang muna, mga anak, at ito'y naibabahagi na natin madalas. Pero ito'y pagdadagdag na lamang. Paglilinaw ito, mga kapatid, hindi lahat na simbahan tinayo ni Constantine
ay pinakanabangan ng ng mga totoong Kristiyano. Naintindihan natin? Ha? Ano na kinabang sa mga pinatayo ni Constantine? Sino? Roman Catholicism. Patunay lang yan na hindi siya nagamit ng Panginoon. Tama? Amen? Ha? So marami pa mga kapatid dahil history nga ito. Sasakit talaga ang ulo natin dito. Pero yung importante lang naman, hindi naman natin kailangan, hindi naman matatapos din yung history na yan. Napakarami niyan eh. At yung memory natin sapat lang para maintindihan po natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. So nakakita natin dito, yung parable form. Pero maipapasok mo doon kung ano ang kaganapan sa world history. Tama? Amen? Ha? Kasi yan ang buhay eh. Hindi mo may didinay yan, mga kapatid. Naintindihan natin? Sige po, awit na lang tayo ng isang awit. Ano kaya nga? Tayo ba na lang pasalamat tayo. Awang banal na nasa langit, muli minsan pa napapasalamat po kami sa mga salitang ito, Panginoon.